Isa talaga sa number one problema mga tol ng Tatak Duterte, yung pagiging matapang masyado ng kanilang mga bibig. Well, hindi naman natin sinasabing duwag sila sa personal mga tol, di ba? Napauurong nga nila mga tol kahit yung mga adik di ba? Natakot noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte mga tol, di ba? Natatakot sila masasawi sila talaga di ba? Pero isa kasi sa problema nila, lalong-lalo na mga elected public officials sila, is yung pagiging ano nila, no? Yung agresibong bibig. Yun din na nagiging pula dito kay Vice President Sara. 'Di ba yung mga sinasabi niya, may kinausap na akong tao, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, saka si Romualdez kapag may nangyari sa akin. Kaya gusto siyang imbestigahan ng NBI, 'di ba? Kasi nga yung mga ganong pahayag na hindi normal maririnig, na ngayon ginawa na nilang normal, na hindi yan normal na maririnig mo sa isang lingkod bayan. So ngayon mga tol, eto rin ang problema ngayon ni Baste. Ang gusto niya mga tol mangyari, suntukan daw sila ni General Torre, walang gloves. Wala nang charity, wala nang camera. Gusto niya yung talagang manu-manu lang mga tol, no? Sabi niya, wag lang Sunday. Libre na ako ng Tuesday, Wednesday. Puntahan kita, walang camera, suntukan daw. Ang problema, ayaw na ni PNP Chief. Marami siyang trabahong kailangan na tupagin at yun din naman ang sabi ng mga DDS, di ba? Sabi nga nung ibang DDS, anong ginagawa mo dyan? Magtrabaho ka. Hinamon-hamon ng idol nyo. Tapos ngayon, sasabihin yung ginagawa nyo dyan, magtrabaho ka, di ba? So ngayon, eto mga tol, panoorin natin mula rito sa Inquirer. Bago natin panoorin mamaya yung kay Baste. PNP Chief Torre no longer open for another match with Baste Duterte. Kahit sabihin pa nila na alam na ng kampo ni General Torre na talagang aalis ng bansa, etong si, tawag dito, si Baste. Dahil nga approve si Remulla ng authorization to travel mga tol o travel authority. Sa susunod mga tol, hindi na dapat nila pinapatulan yung mga ganong mga bagay. 'Di ba? Wag na silang bababa sa level ng ang gusto is street fight. Ang gusto away ang kalye kasi pambata na lang yung mga yun 'Di ba? Kung gusto talaga nilang pagpapawis mga tol, maglaban na lang sila sa debate ng patayang aircon. Magdebate na lang silang patay ang aircon o malamang pagpapawisan sila doon tapos labasan pa sila ng talino nila. 'Di ba? Pero yung boxing mga tol, wala na. Ito na, nagawa na nila yung gusto nilang gawin. Naipakita na nila sa tao yan. Tapos na sana yan. So panoorin natin to. In the event na maghamon po siya uli at dalhin sa ibang araw, may panahon pa ho ba si General Torre para tayo tanggapin? Nakita niyo naman, napakalagay naman ng ating effort at pagod na nilagay dito. At I don't think he is worth responding to at this point in time. Again, wala akong kinakampihan dito In fairness mga tol kay Baste Duterte, 'di ba? Ang nag-set ng date na to ay si General Torre mismo, no? Ano tayo? July 27 tayo. So, eto mga tol ganito lang yan bibigyan kita ng example. Hamunin kita suntukan tayo mamaya 7 PM dito sa lugar na to. Sakto hindi ka pwede, may lakad ka. Tapos sasabihin ko sa'yo, pag hindi ka sumipot sa suntukan natin, duwag ka, talo ka. Pwede ba yun? Ako magseset ng date, ako magseset ng lugar. 'Di ba? Bibiglain kita. Well, sabihin na lang natin mga tol na hindi na talaga pwede si Duterte. Pero ang problema din naman kasi kay Baste, no? Hindi lang yun yung dahilan niya. Ang dami niyang binigay na kondisyon na sa daling salita, ayaw niya talaga. Kaya lumalabas, natakot din siya. 'Di ba? Ayaw niya talaga Ang dami niyang kondisyon Ang dami niyang dinamay away lang nilang dalawa ni General Torre yan. Gusto niya lahat ng elected public official mag hair follicle. Wala namang masama kung magpapa hair follicle yun. Pero hindi na kailangan isama pa dito sa simpleng boxing na to, di ba? Kailangan sabihin mo sa amo mo no na sa kanya mismo manggagaling from his own mouth. Sabing gano'n. Lahat ng elected public official, sabi niya gano'n, magpa-hair follicle. Ang dami pang kondisyon na ganyan. Suntukan tayo, walang camera, walang gloves. Diba? Daming kondisyon mga tol. Pwede naman sabihin, ayoko. Tapos agad
Di ba? Ayoko, ganun. Hindi kita hinahamon. Ayoko makipag-boxing sa'yo. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Dami pa sinasabi. Hayaan mo na natin siya sa kanyang mundo. Hindi na ako tatanggapin kung imumove niya sa ibang araw. Ah, sabihin niyo lang at tingnan natin kung ano yung sasagot natin yun. Pero I don't think really that there's still logic in anything that he's saying anymore. Parang yun nga eh. Ang credibility kasi parang, diba? Maloko mo ako ng isang beses, shame on you. Pag niloko mo ko ng 2 beses, shame on you. At kaya nga nagtataka ako, anong klase. So ang nalikom daw na pera dito mga tol ay nasa almost 20 million. Wow ah. Kung yung 20 million na yon mga tol ay hindi hahawakan ng mga politikong nandirito at talagang maipapamigay yan sa mga nasalanta, di good job. Tagumpay pa rin. No? Kahit na hindi natuloy yung boxing mga tol, tagumpay pa rin kahit papano kung 100% nung nalikom na yon ay talagang sa charity mapupunta. Hindi natin pwedeng panghawakan na sigurado yan, charity yan. Hindi natin pwedeng panghawakan yun mga tol. Not unless talagang makikita nating ipinamigay nila ng 100%. Pero until wala pa tayong nakikita mga tol, di bahala na, di ba? Nasa konsensya na nila yon. Kasi yung mga supporters meron siya na alam na yung nanloloko lang yung tao, nagpapaloko na rin lang sila kung tuwa naman lang niloloko. Sinasabi nga ng mga DDS, clown daw to si Clown daw to si General Torre. Laki ko nga sinasabi, paano kung baliktad ang nangyari? Si General Torre ang hindi sumipot at si Bastian nandiyan dyan. Sasabihin ba nilang clown si Baste dahil nagpauto siya kay General Torre? Malamang hindi. Sasabihin nila, General Torre, wala, duwag ka. Baliktad ang reaksyon niyan mga tol. Ganun naman ni. Sila. So, hindi naman tayo hindi tayo kasali sa mga tao na pwede niya lokoy all the time. So, ito na po yung pagtanggap niya sa hanggang. I think so. Yeah, marami akong ibang trabaho. And it's really not worth responding. Tama. May mga nagtatanong kasi, bakit ba itinuloy at kailangan pa ito? Well, unang-una, kami mga pulis ang first responder, nasa frontliners kami. Kaya nakita namin ang paghirap ng ating mga kababayan. And now, nang nag-issue ng ganong statement si Vice Mayor, nakita ko ang oportunidad kaagad na, uy, maganda ito. We can raise funds outside of the government resources. Kasi Well, hindi naman din sinabi ni General Torre na kaya kitang gulpihin. Wala naman siyang sinabing ganun. So manalo matalo mga tol, ang iniisip niya rito is yung charity. 'Di ba? Yung pakinabang ng madlang Pilipino, yung pakinabang ng mga taong nasa lanta, yun ang kanyang iniisip. 'Di ba? Hindi naman niya sinabing, sige, magboxing tayo. Sigurado magugulpi kita. Wala siyang sinabing ganun. 'Di ba? Kaya wala tayong ine-expect na mananalo siya sa boxing. Kung sakasakali mang magulpi siya o sakasakali mang matamaan talaga siya o ma-knockout siya ni Baste, okay lang. Wala naman siyang kine-claim eh. Ang nakakahiya mga tol kung siya ang makalgulpi kay Baste. Kasi ang sabi ni Baste, mabubugbog niya daw to si General Torre. Sabing ganun mabubugbog niya daw to si General Torre. Ang masama nun pag siya ang nagulpi kasi ine-expect ng mga tao siya ang mananalo. Si General Torre wala namang kine-claim na gano'n. Sige, magboxing tayo, malamang magugulpi kita. So hindi na yun ang inaasahan natin Manalo o matalo sa boxing na yan, ang mahalaga natupad yung gusto niyang mangyari, yung kikitain ng boxing match na to is ipapamahagi sa mga nasalanta. Dun siya panalo sa bagay na gano'n. Di ba? ang government resources naman, nandiyan naman, pero mas maganda na rin siguro na tayong mga nasa private sector, iba pang mga tao na outside doon sa mga fund generating agencies ng gobyerno. Alright mga kapatid, eto panoorin natin. Gusto mo, puntahan kita, walang kamera, Yan na naman tayo no? suntukan tayo, walang gloves. Bakit ba kailangan Suntukan tayo walang gloves. mo ng masyado ka mang masubis? Masyado ka bang ma-showbiz? Ganito yan. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why Problema kasi si Baste, ipinapasa na niya kay General Torre yung Siya nag-open nito Siya yung nagbigay ng idea na to No, kung magsuntukan tayo, kaya kita, sabi niya gano'n. Siya yung nag-open ng suntukan Diba? Ngayon ang lumalabas parang si General Torre na talaga yung nag-aano
'Di ba? I-initiate o si General Torre na talaga yung gustong-gusto nitong bagay na 'to eh. Kung gusto mo talaga, parang ganoon ipinasa na niya. Do you need Ang lumalabas parang si General Torre na yung naghahamon eh. kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? Kasi nga, yung boxing, lalo na ng mga official, katatawanan na yan sa Pilipinas mga tol. Biruin mo, imbis maglingkod bayan kayo, magsusuntukan kayo. Anong klase yan? Diba? Sabi nga kapag ang tao naghamon na ng suntukan, ibig sabihin nun, talo na siya. Wala na siyang maibubuga, so nagre-resort na lang siya sa labasan na lang ng lakas. So dito, para hindi naman lalo maging katawa-tawa, di gamitin na lang natin sa kapaki-pakinabang na paraan. Charity, hindi naman sa paggamit yun mga tol. Ito salita na lang ng pagdadahilan to eh. Hindi naman sa ginagamit yung charity, di ba? Kasi hindi naman din sila maikinabang nun yung mga tao eh. Anong pakinabang ba ng suntukan nilang dalawa? Wala naman talagang pakinabang yung suntukan nilang dalawa. Magsusuntukan sila, walang camera, walang gloves, o di nagkasakitan pa sila ng husto. Pagkatapos nun, ano mangyayari? O edi para mas pakinabang na lang. O edi gawin na lang charity, di ba? Gusto mo, puntahan kita, walang kamera, suntukan tayo, walang gloves. Bakit pa kailangan mo ng masyado ka mang masubis? Showbiz. Well, di ko alam kung if you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my Wala namang condition but si I cannot be there for the event. Some conditions, then Wala namang condition si General Torre. Well, yun kasi yung iginigiit nila ng kampo ng DDS mga tol, no? Si General Torre daw ang nagbigay ng unang kondisyon. Wala namang kondisyon yun eh. Terms yun. Ibagkaiba ang terms sa kondisyon. Ang kondisyon kasi bago matuloy, kailangan ito yung gagawin mo, ito yung gagawin ko, ito yung gagawin natin pareho. Yun ang kondisyon. Pero ito terms, ito yung setup. Yun ang inano ni General Torre. Setup, hindi kondisyon yan. let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, Ito na, yung kondisyon niya na nga, magpa-hair follicle daw. Sa madaling salita, ayaw niya. Yun lang yun. Ayaw niya sa madaling salita. Anyway, anong masasabi ninyo rito mga tol? Tapos na, nangyari na at sinabi na nga ni General Torre, hindi na siya papayag ulit. Ayaw na niya. Hindi na siya magpapaloko ulit, sabi niya ganun. Well, tulad nga nung sinabi ko, hindi naman siguro totally niloko siya kasi wala naman na pag-usapan talagang date. Siya lang din yung nag-initiate ng date na yun. O siya yung nag-pursue nung date na yun. Wala namang pinag-agrihan. Diba? Okay, kayo na bahala magbigay ng komento. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.